So yun, for today's video guys, as usual, aswete, papunta na naman tayo sa dagat para silipin ang ating tahungan. So for today's video, sinama ko nga pala si Badje papuntang dagat para may kabaliwan ako. Kasi itong dalawang kasama ko na to sigurado, seryoso na naman to pagdating sa laot. For today's video nga pala guys, mag-aani kami ngayon ng tahong. Gawa ng galing na kami survey at medyo natansya na namin na medyo may aani na kami ngayong araw na to. So sana makarami tayo para medyo meron tayong pambayad dyan sa arkila ng bangka, panggasolina at saka sa baon namin pagkain. So let's go! So yun nga guys, biglang sumama yung panahon. Isa yan sa nakakatakot na part dito sa dagat, yung biglang pagbago-bago ng panahon. At medyo wala rin talaga sa ayos yung klima ngayong araw na to. Gawa ng may parating na bagyo dyan, kaya medyo naghahabol din kami ng ani. Wow. Hindi pa talaga totally dapat aanihin to, kaya lang medyo may nagbalita sabi na meron ng parating na alig. Alig is tabang na tubig na dala ng ulan. So mamaya ituturo ko sa inyo, at saka ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung nagiging dulot ng alig dito sa ating tahungan. So ako napapansin nyo yung mga puti-puti na yan, tabang na tubig yan na galing sa ulan. Yan na mismo yung tinatawag na alig. Nagiging delikado lang yan tulad niyang kalmada yung tubig. Gawa na pag tumambay sa tahungan yan, sa loob lang ng isang oras kaya niyang pumatay ng ita-iktaryang tahungan. Bukod sa magnanakaw ng tahong, yan talaga ang isa sa pinakatalagang delikadong kalaban namin mga nagtatahong, yung tabang na tubig na yan. So kaya talaga kami napasugod sa tahungan, gawa ng kahit hindi pa siya dapat hanguin, dahil nga may mga ganyan nagkalat na rito sa aming area. Kaya bago pa mamatay sa alig yung mga tahong, uunahan na namin yung hanguin para naman kahit papano meron kaming kitain. Kaya sa mga nagpaplanong magtahungan dyan, ako pag-isipan nyo munang maigi. So kaya medyo lumalakas na yung ulan, kaya medyo maghahanap pa tayo ng sisilungan natin dyan. Ayun, may nakita tayo rito nakasilo, no? Kawawa naman, sama kasi ng sama pero nakakatuwa lang tong batang to, gawa ng kahit papano nakakatanggal na siya ng stress. Wow. At may kakulitan ako rito sa dagat, gawa ng seryoso yung dalawa at nasa ilalim sila ngayon, sumisisid. So yun na nga, medyo gumanda na yung panahon at tingnan nyo naman kahit papano kumalma na yung dagat, wala na yung alig, nakaalpas na. Ayan, hihintayin lang natin sila umahon, yung dalawang nakasisid, kumuha ng tahong. At ayan, medyo may nahuli tayo dito, ang lapu-lapu. So ayan, walang awang pinana ni RG yan. So dapat tahong lang, kaya lang sayang din yan, isda din yan. So hinihingi ko sa kanya, ayaw niya ibigay, bibigay niya raw sa misis niya. So sana all may misis. Tingnan nyo naman dyan kung gaano kasariwa yung lapu-lapu na yan, gumagalaw-galaw pa. So kakapahanal niya lang yan. Ayun sila, oh. Andun yung isa. So si Badje, hindi ko makita kung nasan dyan. Wala namang compressor yung bata na yun. So sa kaya siya napunta, medyo naglalalangoy lang siguro. So yun nga, unang sinaya natin yan. Ayan, yung nakuha nilang tahong mula dun sa pagsisid nila. Tingnan, check nyo na lang maigi. So sa pag-harvest ng tahong na yan, ang paraan yan is isinasabit nila sa leeg nila yan habang nilalapira-pirot nila yung tahong dun sa ilalim ng tubig. So hindi lang natin yan ma-video ang gawa ng pag ganyan sistema na hindi tayo pwede basta-basta dyan video lang ng video. Kailangan rin natin kasi tumulong dyan sa mga yan, sa paghihimay pa lang ng tahong. Napakahirap na yan, at saka nung pagtatapak. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano tinatapak-tapakan yung tahong bago yan pilian. So yun nga, gumanda-ganda na yung panahon. Ayan na, yan yung sinayang dala-dala nila galing sa ilalim ng tubig. Ayan, ganyan lang siya tapak-tapakan. Mukha lang siya madali tapak-tapakan, pero napakasakit sa likod niyan, promise. So pagkatapos tapak-tapakan yan, ilulublubulit yan sa tubig para maghiwala yung talip-tip sa totoong tahong. At tsaka naman namin pipilian yan dyan sa tabla na nasa gitna namin. Si Kokoy nga pala yung tatapak dyan ng tahong. Ayan, nilablob niya na sa tubig. So sumab siya sa akin kaganina, gawa ng napakasakit talaga sa likod niyan. Wow. Tsaka bagito lang rin ako sa pagkaganyan. So kaya kailangan ko rin talaga ng mga nakakasama dyan, ng mga veterano, para hindi tayo masyado mabugbog.
So yun na, tapos niya nabanlawan yan sa tubig. Kami naman ang magpipili niyan ngayon, tahong na yan. Ipaghihiwalay namin yung talip-tip sa mga tahong, ihiwalay yung talaba at saka yung maliliit na tahong. Wow! So ayun nga, medyo marami-rami na rin tayo nakuha ng tahong dyan at medyo nagpaplano kami dyan na umuwi habang naghihimay-himay. Hinihintay na lang natin dyan na umahon si Boss RG dahil medyo sumisid pa siya para makakuha siya ng madagdagan pa yung kuha natin tahong. At ayun nga si Baje, ayan, kaya medyo sinama ko rin yung bata na yan para medyo makapag-enjoy rin yan. Hindi puro hanap buhay. So one day gusto ko rin sana isama rito yung anak kong panganay na babae para medyo makita niya kung ano yung mamanahin niya sa akin. Mamanahin? Kung napapansin nyo, ayan, may mga bangka-bangkan dumadaan dito. Mga nagtatahong rin yan. So marami-rami rin talaga kaming nagtatahong dito sa lugar na to. Dahil gawa nga ng maganda kapit ng tahong dito tsaka medyo matataba. So dahil tapos na nga manguha ng tahong yung mga bosero natin dyan, ako naman nasisilip sa tahong nga para matansya ko rin kung kailan kami dapat bumalik dyan. Wow! So susurveyin natin yan kung ano yung mga natira at kung ilang buwan pa tayo bago bumalik ulit dyan. So nasimot na nga ng mga busero natin yan, yung mga tahong dyan. So kailangan ko lang gawin talaga dyan is tignan maigi yung ilalim kung may makukuha pa kami dyan sa mga susunod na buwan. Kung ano yung mga natira at kung gaano kalalaki. Kailangan ko rin matansya yan para sigurado yung pagbabalik namin dyan. At medyo hindi rin ako nagtatagal talaga sa tubig masyado gawa ng ang laki ng takot ko sa pating. Yan nga, medyo marami-rami na rin yung nakuha natin gawa ng dahil sa alik. Hindi pa dapat talaga natin nakahanguin yan, kaya lang nagkataon lang na medyo may alik talaga kaya napersa natin hanguin yan. Hindi pa yan ganun kalaki yan pero pwede yung pambenta. So ayan yung mga nakuha natin. Dadalhin na natin ngayon yan sa bulungan at medyo aaw na ako dyan, baka agatin tayo ng pating. Wow! So ayan, napakarami natin nakuha ang tahong dyan. Panapat na yan para pang arkila ng bangka, pambayad din sa mga busero, tsaka pang gasolina, tsaka yung ginastos na yung pangkain. At nakarating na nga tayo dyan sa bulungan at dyan natin binibenta o binabagsak yung mga tahong na nakuha natin sa laot. So hindi ko na matandaan kung ilan sako o ilang balde ang nakuha namin yan dahil medyo matagal na tong video na to. At kung magkano kami dyan, pero ang pagkakatanda ko dyan medyo parapat din naman talaga. So ang natatandaan kong presyo yan is 90 yata per takal lang tahong dyan nung pang panahon na yan. So ang isang balde naglalaman ng 4 na takal yan, times 4 and times 4 yan. Wow! So yun nga, pauwi na kami dyan at tatapos na rin ang nakakapagod na araw namin dyan. So salamat sa mga naging bahagi na itong video na to. Shower out sa inyong lahat. Sa mga gusto ng gantong content, pa-follow naman kami, pa-like, pa-share para naman ma-update namin kayo sa mga paparating pa namin video. So that's it for today's video. Salamat, pagpalain kayo araw-araw and bye-bye!